Recognize the sponsor of the measure. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong pinunong mayurya na amin pong godfather sa BARM at sa NCMF. Alam niyo po, wala pong pagkukulang ang inyo pong nagawang batas. Nagkataon lamang po na dumarami na po ang mga balik Islam. Opo. Ginoong Pangulo, at sa kagalang-galang na miyembro ng lupo na ito, ikinagagalak ko pong tumayo sa hapong ito bilang sponsor ng Senate Bill number 604 sa ilalim ng Committee Report number 20, an act amending Article 1, Section 5 of Republic Act 9997, otherwise known as the National Commission on Muslim Filipinos Act of 2009. Inihain ko na din po ang panukalang ito nung nakaraang 19th Congress. At sa katunayan nga po, nakapasa na po ito sa ikatlong pagbasa dito po sa ating kapulungan. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na ang inyong lingkod ay isa pong balik Islam. Mula po sa katagang ito ay madali na pong maunawaan na ako po o kami po ang mga itinuturing na nagbalik loob o nag-revert sa katuruang Islam. Sa pag-usad po ng panahon, Ginoong Pangulo, patuloy po ang pagdami ng mga tulad naming nagbabalik loob. Ang sabi nga po ng isang Muslim elder, hindi na po 13 ang tribo sa Islam, kung hindi 14 na po. At yun po ang balik Islam tribe. At tulad ng nabanggit ko noong magsagawa kami ng pagdinig sa paksang ito, maituturing po nating very vulnerable po ang mga balik Islam sapagkat sila ang kadalasang naliligaw ng landas dahil sa mga blind leaders na nagpapalaganap po ng maling katuruan at hindi sang-ayon sa tunay na sinasaad ng aming pananampalataya. Ang totoo po, maraming balik Islam ang napapahamak dahil sa mga mapanlinlang na katuruan. Kasama na rin po sa hinaharap na hamon ng mga kapatid nating balik Islam ay ang mga adjustment sa pamumuhay base sa katuruan ng aming pananampalataya. At nandyan na rin po ang minsan ang hamon sa pagtanggap ng aming mga pamilya at mahal sa buhay sa landas na aming tinatahak. Dahil po dito, inihain po ng inyong lingkod ang panukalang paksa ngayong araw upang magkaroon po sana ng representasyon ang mga balik Islam sa National Commission on Muslim Filipinos. Sa kasalukuyan, ayon po sa NCMF Charter, ang komisyon ay pinamumunuan ng sekretary at required na magkaroon ng tigi-isang miyembro mula sa women, youth at ulama sectors. Base po sa ating panukala, nais po sana nating maisabatas na may representasyon ang balik Islam sa NCMF upang mabigyan ng pansin ang kanilang mga natatanging pangangailangan. Nawa po ay mabigyan natin ito ng atensyon at masuportahan po ng aming godfather na Senator Mig Samurai Zubiri. Maraming salamat po. Ito po ang aming panukala. Thank you, Senator Robin Padilla. You're sure Samurai, not what is that other one? Ninja? No, Ronin. Ronin. Sabi ko boss, hindi po ako Ronin kasi ikaw boss ko, ikaw yung Senate President. Yung Ronin po is the masterless samurai. All right. Thank you, Mr. President. Mr. President, there being to allow our colleagues to study the measure further, maybe move to suspend consideration of Senate Bill number 604. And if I could be made, Mr. President, with the permission of the sponsor, a co-author and sponsor of the measure. Thank you. Kung karangalan ang makasama po sapagkat kayo po ang godfather namin. Thank you. Mr. President. Yes, we'll make that on record. So any objection? Hearing none, consideration is suspended. Mr. President, before we adjourn, I move that we defer the approval of the journal of the 31st session, December 3 and 4, 2025. I so move. You are... Yes, it's part of the agenda, Mr. President, that we'll defer approval of the journal of the 31st. Deferment of the journal. Okay. Yes, any objection? Hearing none, so deferred. Thank you, Mr. President. With that, Mr. President, I move that we adjourn
the session until 3 o'clock in the afternoon of Wednesday, December 10, 2025. Thank you very much, Mr. President. Any objection? Hearing none, the session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Wednesday, December 10, 2025. Thank you very much.